Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Experiencing Christ through Sensing and Seeing. At ang ating batayang talata ay masusumpungan sa libro ni Juan, Kabanata 20, talataang 15 hanggang 18. Ngunit basahin natin lamang ay ang talatang 15 hanggang 16. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro.
Salamat at purihin ang Diyos sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ayon sa Juan 20, 1 hanggang 18, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay unang nalaman ni Maria Magdalena sapagkat maagang-maaga pa nang nagpunta sa libingan upang asikasuhin ang bangkay. Nagulat siya nang makitang naigulong na ang batong pantakip kung saan inihimlay ang Panginoong Jesus. Ngunit wala ang kanyang bangkay doon. Kaya't nagsumbong siya sa dalawang alagad na sina Pedro at Juan na may kumuha sa katawan ng Panginoong Jesus. At sa kanyang kalungkutan at pag-iyak, inakala niyang kinuha ng hardinero ang katawan ng Panginoong Jesus at dinala kung saan. Kalaunan sa kanyang patuloy na paghahanap, nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus na noong unay hindi niya nakilala hanggang mabanggit ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, nagmamadaling pumunta si Maria Magdalena sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." Sabi nga sa Juan 20:18, kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Actually, hindi accurate ang kanyang pagkakasabi o kanyang pagkukwento ng pangyayari. Sapagkat hindi lamang niya nakita ang Panginoon, narinig pa niya ang tinig ng Panginoon, nalanghap niya ang paghinga ng Panginoon, naranasan niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa makatuwid, hindi lamang basta nakita, kundi naranasan ni Maria Magdalena ang Kristong buhay. She had total experience of the risen Christ. Kaya't ang dapat niyang nasabi, sa alagad, nung kinukwento niya yung kanyang naranasan, ay naranasan ko ang Panginoon. At para maranasan natin ang Kristong nabuhay, kailangan nating sumailalim sa sinasabing sense experience of the risen Christ. At kapag naranasan natin ito, doon lamang natin malalasap ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay at hindi mangyayari sa atin ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad sa Marcos Kabanata 8, talataang 18, "Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ako?" Kaharap na ni Maria Magdalena ang Panginoong Jesus na nabuhay ay hindi pa rin niya nakilala. Akala niya ito ang hardinero at hinanap sa kanya ang bangkay at nagsusumamong puro ang pinagdalhan dito. Sobra ang naramdamang kalungkutan, kabiguan at takot ni Maria kung kaya't hindi niya nakilala ang Panginoon na nabuhay. Minsan, sa harap ng krisis ng buhay, maaring hindi rin natin makita ang paggalaw ng mga makapangyarihang kamay ng Panginoon. Maaring nabubulagan din tayo ng ating damdamin. Nasa harapan na natin siya ay maaring hindi pa natin makilala. Nasa tabi na natin siya ay hindi pa rin natin napapansin. You cannot see the risen Christ through your naked eyes. You can only see the risen Christ through your eyes of faith. Ang pananampalataya sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay magkakaloob sa atin ng microscopic vision upang makita maging ang kaliitang bagay kung saan nakatago ang malalim na pagpapala ng Diyos. Ang pananampalataya sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay magkakaloob sa atin ng telescopic vision upang makita maging ang malalayong pag-asa. Wika nga sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talataang 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Isang mabiyayang pag-alaala po sa katagumpayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa panibagong pagkakataon, Lord, na kami makapagtipon-tipon at pagpala
Palakasan kami, Ama, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Salamat, Lord, sa inyong muling pagpapaalala, Ama, na only through faith, Lord, that we will be able to see you, hear you, and fully experience, Lord, your mighty hands, your mighty love, your mighty mercy and grace, Lord, in our lives. Ama, kami po nawa ay inyong patnubayan, pangunahan. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon, Lord. Kayo po nawa, Lord, ang bumabay sa bawat isa, Lord, as we go about our day, Lord. Ama, kami po ay fully dependent on you, Lord, for everything that we will be needing for today, Ama, materially and spiritually. Ama, kami po nagtataas, Lord, ng aming mga kanya-kanyang kahilingan. At Ama, amin din pong itinataas sa inyo ang lahat ng may mga karamdaman, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatiran sa pananampalataya, Lord. Ama, may you be the one to comfort and touch each and every one of us, Lord, who are in pain, who are sick right now, Ama, at kayo po nawa ang magbigay, Lord, ng kagalingan na naayon sa inyong kalooban. Ama, maraming salamat po sa inyo lamang po ang aming mataas na papuri. In Jesus' mighty name, this we pray with thanksgiving. Amen and amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. A friendly reminder po sa ating lahat, be Christ-like in your workplace today. Tayo po ay humayo at may lingkod.